Asher, kumpiyansa ba si Senator Francis Chis Escudero na hindi madedeklarang ang konstitusyonal o hindi sang-ayon sa saligang batas ang 2025 budget? Monica, nanindigan sa Senador Francis Escudero na ang basihan ng General Appropriations Act o GAA ay ang enrolled bill at hindi ang anumang mga report bago nito. Gaya na lamang yan ng Bicameral Conference Committee report. Muling binigyang diin din ito na walang kulang sa GAA at ang kinukwestiyon sa bilang unconstitutional ay batas o ang GAA at hindi ang report. Ayon kay Senador Escudero, ang clerical errors o mali sa pagkakasulat ay maaaring itama. Maaari din anya itong punuan kung may pagkukulang. Bukod dito, sinabi ng mababatas na may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal na pinagdebatihan o ang BICAM report, ang tawag anya rito ay Journal Entry Rule o Enrolled Bill Principle. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating enrolled bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report nga na kung may pagkakaibang Bicam report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung actual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananaig dahil yon ang batas. Welcome din para kay Senador Escudero ang anumang petisyon para questionin ang batas na ipinapasa ng Kongreso. Aniya oportunidad dito sa Supreme Court na ikatlong sangay ng pamahalaan para makilahok sa proseso ng budget. Nakita na natin ang papel na ginampanan ng executive branch, ng legislative branch, at ngayon makikita natin ang papel na gagampanan naman ng judicial branch. At para sa akin, hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. At patunay ito na malakas at matatag ang demokrasya sa ating bansa patungkol sa anumang batas, kabilang na ang national budget. Paliwanag pa ng mababatas na kalagay sa talata na sa pinakahuling pahina ng BICAM report na may otoridad ang Committee on Finance and Appropriations kaugnay ng anumang mali o pagkukulang sa dokumento. Kaya nga otorisadong mag-correct, di ba? Kaya nga otorisadong punuan kung may mali. Dahil nga, yung totals nandun. Yung mga amount na bumubuo sa total sa isa o ilang departamento marahil, kaya nga otorisado silang punuan yun. Samantala, tumanggi ng magbigay ng komentaryo si Executive Secretary Lucas Bersamin sa petisyong kumekwestiyon sa 2025 budget. Hindi pa umano niya nababasa ang nilalaman nito. Bahala na rin anya ang Solicitor General na magbigay ng pahayag kaugnay sa issue. Monica, ayon pa kay Senador Escudero ay hindi masasabing walang ganitong pagkakamali noon. Ang pagkakaiba lang marahil anya ay matindi ang bangayan, away at hidwaan sa pagitan ng mga politika. Kaya anya bawat isang bagay ay pinadadaan sa microscope o matinding ilaw. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.